Welcome sa Infobox Channel. Dito ay tatalakayin ng mga kasaysayan sa Pilipinas noon at ngayon, alina at alamin. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Cheat Dam of Taytay. Ang sinaunang bayan ng Taytay ay hinango sa pangalan nito mula sa Taytayan, isang kawayan o kawayan na daan na ginagamit ng katutubo na nagsisilbing tulay na nag-uugnay mula sa isang kalapit na lugar sa baybayin patungo sa isa pa. Ang una itong tinirahan ng mga katutubong taga-bundok na Tagbanwa. Nang maglaon, naging bahagi ang Taytay ng malawak na lupain at teritoryong pandagat ng Royal Sultanate ng Brunei at ang embahada nito, ang Sultanate of Sulu, na umaabot sa sakop nito na Palawan ngayon hanggang sa kaharian ng Maynila noong ika-14 na siglo. Noong unang Muslim genealogy ay nagsiwalat na ang lahat ng mga sultan at raha mula sa malawak na emporyong Muslim nito sa Pilipinas noong ika-15 siglo ay pawang kaugnayan sa dugo o sa mga mahardikang kasal. Bago ang kolonisasyon ng mga Espanyol, ang Taytay na opisyal na kinikilala bilang Cheat Dam of Taytay ay pinamunuan ng isang monarko na kilala bilang sinusunod saan man sa anumang oras ng 10 eskriba. Hinawakan ng mga taon ni Ferdinand Magellan ang ari at reyna ng Taytay para sa ransang matapos makatakas lang sa labanan sa Mactan kung saan napatay si Magellan. Nilayan nilang makakuha ng mas maraming supply habang pinaplano nilang tumawid sa Moluccas kung saan naroon ang mga Portuguese upang humingi ng tulong. Ang katutubong hari at ang kanyang mga nasasakupan ay sumusunod sa mga hiningi at nagdadagdag pa ng mga panustos sa pagkain kaysa sa hinihiling nila. Ito ay naitala ni Antonio Pagapita, ang tagatala ni Magellan, na nakasakay sa isa pang mga barko nang maganap ang mga pangyayaring ito. Makalipas ang mahigit 100 taon sa pamamagitan ng magkasanib na ekspedisyon, militar at relihiyon, formal nang itinatag ang bayan ng Taytay at naging Kristyanismo noong 1623. Paniniwalang tribo. Ang mga tribo ng Tagbanwa ay matatagpuan sa gitna at hilagang bahagi ng Palawan. Kilala sila sa pagsasagawa ng shifting cultivation ng upland rice at kilala sa rice wine ritual na tinatawag na pagdiwata. Ang mga tribo ng Tagbanwa ay naniniwala din sa maraming Diyos na pinaniniwalaan nilang matatagpuan sa kanilang paligid. Mga produkto. Ang Taytay ay kabilang sa nangunguna sa mga munisipalidad sa lalawigan ng Palawan sa mga tuntunin ng pangisdaan na may mga huli nitong bagong, coral trout, red belly yellowtail, kesyo, at tuna. Gas na yaman. Ang Palawan din ang nangunguna sa taggagawa ng seaweed sa bansa. Ang pagmimina ay isa sa mga nangungunang industriya ng Palawan, na ang pinakamalaking yamang mineral nito ay nickel. Ang pangalawang pinakamalaking minahan ng nickel sa Pilipinas ay nasa Palawan. Ang iba pang mga mineral tulad ng ginto, pilak, mangganesyo, granite at marmol ay maaari ding matagpuan sa mga bundok nito. Turismo. Ang Taytay ay isang sikat na wreck diving site sa hilagang baybayin ng Palawan. Isa rin itong sikat na site para sa panonood ng dolphin. Ang Taytay ay mayroon ding ilang madaling ma-access na kasaysayan landmark tulad ng Port Santa Isabel, Manggao Lake, Buckwheat Bay Brew House, Malampaya, Ecuador, Aupalit Island, Cuyao Waterfalls. At sa paglipas ng panahon hanggang sa ngayon, patuloy ang bayan nito sa pagunlad. Ang Taytay ay kilala sa mga pangunahin sa turismo.